Welcome to Kabayan Meals. I am Mommy Mel, and for this video, magluluto tayo ng cheesy baked shrimps. Meron tayo ditong 1 kilo ng tiger prawns na shrimps. So, lilinisin lang natin siya. Yung way ko ng paglinis yan, tinatanggal ko lang muna yung, I'm not sure kung anong tawag doon, pero yung matulis na part doon. And then, yung kanyang, yan, yung parang balbas, tapos yung mga, ano niya, galamay niya. So, lilinisin lang natin, tatanggalin lang natin yan. So, pati to, parang mga paa-paa niya na yan. Tapos, tong ano niya, may bigote siya. Ano lang natin, titrim lang natin para pogi na siya. Yan. And then, last, yung kanyang, ito, yung back. Yan, slit lang natin. And then, kung may mga itim-itim, tatanggalin din natin yun. Yung kanyang madumi yung part na yun. So, tatanggalin natin yung meat ng shrimps dun sa kanyang shell. So, para matanggal, dahan-dahan lang, gugupitin lang natin doon sa merong, head niya. Yan, yan. So, ganyan. Mabilis lang na matanggal. So, dahan-dahan lang natin tatanggalin para hindi masira yung shell. Tapos, gupitin ko pa all the way dun sa kanyang tail. Yan, hanggang sa dulo. Para matanggal din natin yung meat dun sa kanyang tail. So, natanggal na natin yung meat sa kanyang shell. Bali, lagay natin yung meat dito. And then, yung shell, lagay natin dito. Yan. So, gagamitin natin pati yung shell. So, ayun lang. So, tatapusan lang natin lahat. Same lang din ang procedure hanggang sa matapos natin. Then, babalik tayo for the next step. So, ayan, nahiwalay na natin yung meat tsaka shell ng shrimps. Now, ang next natin gagawin is, yan, tabi muna natin yung shell. Etong meat ng shrimps, roughly chop natin siya. So, ganito lang. Chop lang natin siya ng roughly. Parang maliliit na cubes. Hindi naman kailangan yung sobrang pino, tsaka dapat hindi rin yung sobrang lalaki. And then yan, pag nahiwa na natin lahat ng shrimps, lagay din natin dun sa bowl na ginamit natin kanina. Yan, para less hugasin. Tapos ito, pipigaan ko lang siya ng kalahating lemon para lang mawala yung lansa. At this point, titimplahan ko na rin siya ng half a teaspoon ng salt, half a teaspoon ng ground black pepper, and half a teaspoon ng garlic powder. Haluin lang natin. Yan, tapos set aside muna natin. And then, itong shells ng ating shrimps, ipi-pre-cook lang natin siya sa ating oven, 180 degrees Celsius for 5 minutes. Para lang medyo luto na yung ating shells later. So, ayan, nagpapainit lang tayo ng pan. And then, lalagyan lang natin siya ng around 2 tablespoon ng oil. And then, lalagyan ko din siya ng 1 tablespoon ng butter. Yan. And then, susutay na natin yung ating onion. I have here white onion, 1 medium size. And then, ilalagay ko na rin itong ating garlic. I have here 6 cloves ng garlic. Minins ko lang siya. And then, isusutay lang natin or igigisa lang natin hanggang sa maging mabango na yung ating onion and then garlic. Ayan. So, okay na tong ating onion and garlic. Mabango na siya. Next naman, ilalagay na natin yung ating shrimps. Ayan. Igigisa lang natin siya. And then, para hindi ma-overcook yung ating shrimp, ilalagay ko na rin yung ating all-purpose cream. I have here like around 1 cup ng all-purpose cream. And then, lalagyan ko din siya ng cream cheese. Pero lalagyan ko ng around half a cup ng cream cheese. Haluin lang natin. And then, lalagyan ko din siya ng parsley. Around 1 teaspoon ng parsley. Around 1/4 teaspoon ng thyme. And 1/4 teaspoon ng rosemary. Lalagyan ko din siya ng parmesan cheese. Siguro mga 1 tablespoon. And then, tikman lang natin. Lalagyan ko lang siya ng half a teaspoon ng sweet paprika, tsaka half a teaspoon ng chili flakes. Optional, no? Depende kung gusto nyo ng maanghang. Pero ako parang gusto ko ng medyo may konting kick kasi parang super rich yung ating cream. And then lastly, lalagyan ko siya ng mozzarella cheese. Siguro 1/4 cup to ng mozzarella cheese. Ayan, para lumapot na tong sauce natin. Tikman ulit natin. Ayan, okay na to. So, pwede na natin tong ilagay dun sa ating shrimp shells para maging filling. So, ayan, okay na yung ating filling. Tapos, okay na rin yung ating shrimp shells.
lalagay na natin yung ating filling dun sa ating shrimps. So, lagay lang natin dun sa loob. So, ganito lang. Lalagay lang natin siya sa loob. Ayan. And ayan, na-fill na natin yung lahat ng shrimps natin. So, ibe-bake natin siya for around 10 to 15 minutes or until mag-brown lang yung top. At ayan, nakaluto na tayo ng cheesy baked shrimp. I hope you enjoy watching. Until next time. Bye!